Nang kumuha ko ng housing unit, sabi ng developer na ang bahay ay internet ready. Ibig sabihin, meron itong provision for internet connection. Pero nang ma-turn over sa amin ang bahay, ito yung na-discover ko. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Wow! Meron talaga tong provision for internet connection. May saksakan dito. Ito, saksakan ito para sa internet cable. Kasi dati, fiber kasama na yung, di ba, cable TV. So, ganito yung terminal niya, coaxial cable. Pero, nang binuksan ko to sa loob, walang connection, walang nakaabang na pipe. So, ang nangyari, kahit meron ito, hindi pa rin magagamit kasi wala itong dadaanan papalabas. Walang pipe na nakalagay dito sa ilalim. So, in short, ito'y isang dekorasyon lang. Natanong ko before, paano ko magpa-install ng internet at saan ko idadaan yung kable? So, nagreklamo ako sa developer. So, ang ginawa ng developer ay nagbutas sila dito ng sa wall, papalabas ito. Butas to, nilagyan nila ng PVC pipe, pero nilagay nila ng PVC pipe is about 1/2 inch lang, maliit. Kaya, limitado ang lagay dyan, may pasok dyan. So, naipasok ko dito ngayon ang aking bagong fiber internet connection, plus meron isang kable dito para sa solar panel na maliit. Diyan ko, yan lang ang nalagay ko. Limitado lang ang malagay dyan. So, plano ko, papalakihan ko yung butas dyan. Lagyan ko ng 3/4 or 1 inch na pipe. Then, sa labas, lalagyan ko ng junction box. Yung ibang kable ko, dito ko dinaan. Okay? Lagyan ko dito. Then, nasa ilalim na siya ng door jamb. Kaya, dito sa loob, kapapansin nyo, may mga kable na sa labas. Ito. Okay. So, may mga kable siya na dumaan dito sa gilid ng door jamb. Okay. Kasi hindi mo kasya dito maliit lang ito. Kaya mapapansin dito, may mga kable na dumaan dito. At saka ito aking LAN cable ay dito ko pinadaan kasi yung dulo niya, yung RG45 connector ay hindi magkasya dito sa butas. So, ganoon ang mangyayari. Now, kung mapalitan ko ito na malaki, then ito siya, dito na dadaan. Ito, dito na rin dadaan siya, ng maayos siya. So, wala na rito. Sa itaas na ito, gagaling itong mga kable na ito. Then also, lagyan ko ng junction box dito. Para dito na ako sa loob maneuver, pwede ko mag-connect dito, pwede rin i-loop ko lang ang kable dito, lalo na ang fiber cable kasi matigas siya. Kailangan mag-loop dito para hindi siya maputol or mag-break yung kable. Ang nabili ko na plastic junction box ay may kahabaan na 15 cm at width na 11 cm at lalim na 7 cm. Ito'y rated IP65, so meron itong protection against rains and dust. May kasali itong rubber seal na ilagay mo sa edge niya. May dalawang maliit na butas dito pang dagdag na protection, kaso lang walang kasamang pangtali. Sabi ng seller, ang M27 nylon cable gland para dito is sold separately as an add-on. Meron itong mga butas on all sides but may kasama na grommets as cover. Sabi ng manufacturer, this is made of ABS plastic. Mukhang totoo naman based on my experience sa mga devices na made of ABS plastic. Mura lang ito, nasa 200 pesos kasama na ang shipment. Gumamit lang ako nitong concrete drill para mas maganda yung hole natin. Hindi yung mabibiyak na natin yung concrete hole. This is 30 mm ang size. Malaki lang ang konti ng 1 inch.
Nabili ko to mga 2021 pa. Pero actually para to sa SDS na drill na drill. Pero nakasya naman dito sa Bosch. So ito na, nakumpleto ko na, cover na lang ang kulang. So ganito, ito ay mula sa aking fiber connection, fiber internet. Then ito siya ay ang aking linya galing sa aking solar panel sa itaas. Ito namang black dito, may isang black pa, ay isang maliit na solar panel. At itong gray ay ang LAN cable para sa camera in case gamitin ko ang LAN cable for camera. So niready ko na lang dyan. Then mga connection dito sa solar panel na maliit papunta sa aking solar fan. So yun, tapos na. Medyo malinis na. Then tingnan nyo, itong kable niya. Okay. Lalagyan lang ng ano yan, anong tawag niyan, yung rail para sa kable, para maligpit natin yung mga kable na yan. Later on, yan ang gagawin ko dito. Hanggang doon sa itaas ng bubong. Inabutan tayo ng gabi kasi di tayo diretso makatrabaho dahil kailangan natin antayin na titigas tong wall putty na nilagay ko dito sa butas. So ito na kompleto na. Then dito na lang tatapusin ko to ang paglagay dito ng ano ba to? Tawag ito. Iayos ko lang. So yun na. Ito ang ating LAN cable. Ito ang galing sa dalawa kong solar panel doon sa bubong. Ito yung isang maliit o dalawang maliit na solar panel para sa aking solar fan. At ito naman ang ating fiber cable connection. So, complete. Kung meron kayong ganitong experience na ginawa nyo sa bahay nyo, kasi sabi ng developer nyo is internet ready ang bahay, yung totoo, hindi. Nabudol na naman tayo. Paki-comment dyan sa baba kung meron kayong mga katanungan at maraming salamat. Daghang salamat. Bye.